Para sa araw na ito ay tatalakayin natin at aalamin kung paano ang pagsasama-sama ng mga bilang na may 3 hanggang 4 na tambilang na mayroong regrouping. Ito ang ating layunin sa araw na ito. Una, ang pagsasama-sama ng 3 hanggang 4 na tambilang na may 3 addends at may kabuuang 10,000 na mayroong regrouping. At pangalawa, ang pagsunod sa hakbang sa pagsama-sama ng 3 hanggang 4 na tambilang. Bago tayo magsimula, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Pagsamasamahin ang mga bilang at piliin ang titik ng tamang sagot. Una, kung ang 537 ay dadagdagan natin ng 22, ano daw po ang magiging kasagutan? Para malaman natin ang tamang sagot, ihahanay muna natin ang bawat digit. 537 at ang 22, 7 at 2 ang magkahanay at ang 3 at 2. Okay, unahin nating pagsamahin ang ones place. 7 plus 2 equals 9. 3 plus 2, 5. At dahil wala nang bilang sa baba ng 5, ay ibababa natin ito. 559 ang tamang sagot, letter B. Number 2. Kung ang 345 ay dadagdagan natin ng 12, ano ang magiging kasagutan? Isulat at ihanay muna natin ang mga bilang. Ang 2 at ang 5 ang magkahanay at ang 4 at 1 ay nasa tens place. Okay? Atin na pong pagsamasamahin ng mga bilang. 5 dadagdagan mo ng 2, magiging 7. Kung ang 4 ay dadagdagan mo ng 1, ang sagot ay magiging 5. At ibababa natin ang 3. 357, tamang sagot ay letter A. Number 3. Kung ang 163 ay dadagdagan natin ng 235, anong magiging kasagutan? Okay, isulat ang 163, ihanay ang 5 sa 3, ang 3 sa tens place at ang 2 sa hundreds place. 3 dadagdagan mo ng 5, ang magiging sagot ay 8. Ang 6 dadagdagan ng 3, 6, 7, 8, 9 ang magiging kasagutan. At ang 1, pagdadagdagan mo ng 2, ang kasagutan ay 3. Letter B, 398. Atin ngayon tuklasin at bigyang lunas ang isang sitwasyon. Ang mga sumusunod ay ang mga presyo ng mga prutas at gulay na pinamili ng mag-ina na sina Lorna at Nanay Ruth. Ang kamatis ay nagkakahalagang 574 pesos. Ang durian naman ay 1,847 pesos. Ang mangga ay nagkakahalagang 1,150 pesos. At ang carrots ay 935 pesos. Paano mo pagsasama-samahin ang kabuuang halaga ng lahat ng mga pinamili ni na Lorna at Nanay Ruth? Ito ang dapat nating tandaan. Una, mahalagang isulat muna ang mga bilang sa tamang hanay. Pangalawa, ang pagsasama-sama ng mga bilang ay ginagawa mula sa kanan pakaliwa. At pangatlo, ang proseso ng regrouping ay ginagawa lamang kapag ang kabuuan ng mga bilang sa isang hanay ay umabot ng 10 o higit pa. Narito ang mga hakbang na dapat mong sundin sa pagsasama-sama ng mga bilang na mayroong regrouping. Aalamin natin kung magkano lahat ang nabayaran nina Lorna at Nanay Ruth. Unang hakbang, pagsama-samahin ang mga bilang sa hanay ng ones. Ang 4, 7, 0 at 5 ang mga bilang na nasa ones. Ang 4, dadagdagan ng 7. Magsisimula tayo sa susunod na bilang ng 4. Ito ay ang 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dadagdagan ng 0. 11 pa rin. At 11 dadagdagan ng 5. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ang kasagutan ay 16. Isulat ang 16 bilang 1 tens at 6 ones. Ihahanay natin ang 6 sa ones place at i-regroup ang 1 sa hanay ng tens. Pangalawang hakbang, pagsama-samahin ang mga bilang sa hanay ng tens. Ang mga bilang na nasa hanay ng tens ay ang 1, 7, 4, 6 at
3. 1, dadagdagan natin ng 7. Sagot ay 8. 8, dagdagan ng 4. 9, 10, 11, 12. Ang 12, dadagdagan ng 6, magiging 18. Ang 18 naman ay dadagdagan mo ng 3, ito ay magiging 19, 20, 21. Ang kasagutan ay 21. Isulat ang 21 bilang 2 hundreds at 1 tenths. Isulat ang 1 sa hanay ng tens. At i-regroup ang 2 sa hanay ng hundreds. Para naman sa pangatlong hakbang ay pagsama-samahin natin ang mga bilang sa hanay ng hundreds. Ang mga bilang na nasa hundreds place ay ang 2, 5, 8, 1, at 3. Kung atin itong pagsama-samahin, makakakuha tayo ng kasagutan na 19. Isulat ang 19 bilang 1,000s at 9 tens. Ang 9 ay dapat nasa hanay ng hundreds. At i-regroup ang 1 sa hanay ng thousands. At para sa panghuling hakbang, pagsama-samahin ang mga bilang sa hanay ng thousands. Ang mga bilang na nasa thousands place ay ang 1, 1, 1, at 2. 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 2, 5. Isulat ang 5 sa hanay ng thousands. Ang halaga ng lahat ng pinamili ni na Lorna at Nanay Ruth ay nagkakahalagang 5,916 pesos. Doon ay ating alamin kung lubos mong naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Ilagay at ayusin ang mga bilang sa loob ng kahon. Isulat ang mga ito sa tamang hanay at pagkatapos ay pagsama-samahin. Number 1, 1,614, 1,948 at 1,321. Unang isulat ang 1,614, sunod ay ang 1,948 at ang 1,321. Pagsama-samahin natin ang mga bilang na nasa ones place. 4, 8 at 1. Ang 4 ay dadagdagan mo ng 8. Magsisimula tayong magbilang sa kasunod na bilang ng 4. Ito ay ang 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At 12, dadagdagan mo pa ng isa. Ang kasagutan ay magiging 13. Isulat ang 3 sa hanay ng ones at ang 1 ay i-regroup ito sa hanay ng tens. Atin ngayong pagsama-samahin ang mga bilang na nasa tens place. 1, dagdagan ng 1, 2, dagdagan ng 4, 6, at dagdagan pa ng 2, ang kasagutan ay 8. Para naman sa hundreds place, ang mga bilang ay ang mga sumusunod, 6, 9, at 3. 6, dadagdagan natin ng 9. Ihanda ang 9. Magsisimula tayong magbilang sa susunod na bilang ng 6. Ito ay ang 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ang 15 ay dadagdagan pa ng 3. 16, 17, 18. Ang kasagutan ay 18. Ang 8 ay ilagay sa hanay ng hundreds at i-regroup ang 1 sa hanay ng thousands. Pagsama-samahin ang mga bilang na nasa thousands place. Ang mga bilang ay 1, 4 na 1. 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Ang sagot ay 4. Ang kabuang bilang ay 4,883. Ipagpatuloy ang pagsagot sa mga natitirang gawain sa item 2, 3, and 4. Laging tandaan na sa pagsasama-sama ng mga bilang na mayroong regrouping, una ay dapat isulat ang mga bilang sa tamang lugar o hanay. Sa pagsasama-sama ng mga bilang na may 3 hanggang 4 na tambilang, unang pagsama-samahin ang nasa hanay ng ones, sunod ay tens, kasunod naman ay ang hanay ng hundreds at ang pangpuli ay sa hanay ng thousands. Mag-regroup lang po kung kinakailangan.
Sana ay nasundan at naunawaan mo ang mga hakbang sa pagsasama-sama ng mga bilang na mayroong regrouping. Hanggang dito na lang. Paalam!